Mula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisa at magbunglod, kagitingan ay marugtong. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umahallang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawa para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa isipan. Ang kahapong humimlay na nag-uwis ang buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood po sa aming live stream sa Bangsamoro Government Page. September 2, 2022, araw po ng Biyernes. Juma Mubarak po, 6th of Safar sa Hijra calendar po. Tayo napapakinggan mga karadyo Bangsamoro sa DXMY 90.9 Cotabato at simulcast po tayo sa DXMS Radio Bida. Sa mga hindi po makakahabol sa ating programa ngayong araw at medyo busy po kayo, abay may delayed broadcast din tayo sa Voice FM at RMN Zamboanga. Bukas, araw po yan ng Sabado, September 3. Samahan nyo kami mga karadyo Bangsamoro sa aming live streaming sa Bangsamoro Government Page at Radio Bangsamoro Page. Sa Bangsamoro Government Page, minabati namin ang aming 50 viewers. Assalamualaikum po, magandang umaga. Sa mga kababayan po natin sa Cotabato City, sa Maguindanao, sa Special Geographic Area ng North Cotabato, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at sa Zamboanga Peninsula at saan man po ang naaabot ng aming programa ngayong araw. Kumusta po kayo? Weather po natin dito sa Cotabato City, 24 to 33 degrees Celsius po. Medyo mainit nga ang panahon.
nasa 50% po ang chance of rain. Abangan po ang weather update mamaya sa pasada alas 7 para mabigyan po tayo ng impormasyon sa patungkol sa bagyo at sa mga weather disturbances po sa bansa, lalong-lalo na dito sa atin sa BARMM. Para makapaghanda po yung may mga planong mag-travel, mag-weekend somewhere else, sa mga pupunta or may mga official business po para alam ninyo, at sa mga estudyante din po natin para alam nyo kung ano ang lagay ng panahon. Oras na po mga karadyo, Bangsamoro, 9:38 ng umaga. Oras na para sa ating Balitang Bangsamoro. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Sa ating Bangsamoro headlines, mga government workers ng BARMM nakiisa sa pagunita ng 122nd Philippine Civil Service Anniversary. Brutal na pagpatay sa dalawang pulis ng Ampatuan Municipal Police Office, mariing kinundena ng MILG. Balitang Bangsamoro. Walumpung kooperatiba sa probinsya sa ilang probinsya ng BARMM nakatanggap ng libreng bangka mula sa Project Tabang ng Office of the Chief Minister. Balitang Bangsamoro. Price freeze ipinatupad ng MTIT kasunod ng pagdeklara ng state of calamity sa buong rehiyon. Balitang Bangsamoro. At livelihood assistance para sa 41 widows of war sa bayan ng South Upi, Maguindanao nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa MTIT at opisina ni MP Anayatin. Balitang Bangsamoro. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Sa ating unang balita, ginugunita ngayon ang 122nd Philippine Civil Service Anniversary. Pinangunahan naman kahapon ng Civil Service Commission BARMM ang kick-off activity para sa isang buwang selebrasyon. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Pinangunahan ng Civil Service Commission BARM ang kick-off activity ngayong araw para sa isang buwang selebrasyon ng 122nd anniversary ng Philippine Civil Service. Upang mas mapaigting pa ang pagkakaisa, pakikipagkapwa-tao at sportsmanship ng mga empleyado ng BARMM, nakatuon sa paglulunsad ng iba't ibang laro o sports activities, ang selebrasyon ngayong taon sa temang Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. Paunang aktibidad ang Zumba bilang pagsusulong ng health and wellness sa mga empleyado na nilahukan naman ng iba't ibang ahensya. This is our first day of celebration of the 122nd Philippine Civil Service anniversary. And as the leading agency
na nagpre-prepare ng mga sports activities dito sa Bangsamoro Region. Ang Bangsamoro Sports Commission ay nag-prepare ng mga activities like we have ball games like volleyball, basketball, and we also have indoor games like dart, table tennis, and meron din tayong mga Scrabble. And meron din tayong laro ng lahi, which is yung mga kadang-kadang, and so on and so forth. I'd like to greet everyone a happy Civil Service Month anniversary. This is not just the celebration of the Civil Service Commission as an office, this is a celebration of the whole bureaucracy. Lahat po ng mga ahensya sa gobyerno, mga government-owned and controlled corporations, national with original charters, national government agencies, local government units, state universities and colleges, lahat po yan ay kaparte po ng civil service. So lahat po ng mga ahensya na ito ay nagse-celebrate ng civil service anniversary ngayong buwan na ito. And yung mga activities po, like for example, kanina po, katatapos lang po ng online Zumba. And yung online Zumba na yon participated by, nationwide po kasi yon, so participated by all other agencies in the Philippines po. Meron din po tayong online na film showing, and from September 1 to September 12 po ay pwede pong makapanood ng mga movies po. Ang lahat po na nag-register po doon sa online Zumba kasi kasama po yung film showing doon sa binayad po nila sa registration nila doon sa online Zumba na kagaya po ng sinabi po ng aming Commissioner Eileen Lizada nung siya po ay nag-speech, nag-message kanina, mapupunta po yun sa mga government employees po who lost their lives in the line of duty. Ang Civil Service Anniversary ay isang long month celebration na isinasagawa tuwing buwan ng Setyembre, alinsunod sa Presidential Number 1050 na nagdedeklara sa buwan ng Setyembre bilang Civil Service Month. Sa taong ito, nakaangkla ang tema sa pagkilala sa sama-samang puwersa at buong pagsisikap ng mga government workers sa gitna ng pandemya upang manatiling makapaghatid ng kalidad na serbisyo sa publiko. What makes this year's celebration different from last year's celebration, siguro yung lesser ang restrictions kasi medyo bumaba na yung level natin, level 1 na lang tayo. So people are allowed naman to converge, pero yun lang, dapat pa rin i-maintain po natin ang social distancing, yung wearing of masks, at kung ano pa yung nire-require po ng local IATF po natin. I really hope that everyone will be actively involved in this particular celebration kasi po, this is our celebration. Tayo po ng mga lingkod bayani po na nagtatrabaho po dito po sa gobyerno para po sa mga kliyente po natin. And hopefully po, we still continue to provide our clients the same or better service na that they truly deserve. May iba't ibang aktibidad naman ang ministries at agencies sa BARMM bilang pagkunita ng Philippine Service Month. Johan Unayan, BIO News. Sa ibang dako, mariina kinundena ng Ministry of the Interior and Local Government ang brutal na pagpatay sa dalawang pulis ng Ampatuan Municipal Police Station na sina Police Lieutenant Reynaldo Samson at Police Corporal Salipuden Endab. Sa inilabas na statement of condemnation ng MILG, nakasaad na sina Police Lieutenant Samson at Police Corporal Endab ay tinambangan habang sila'y patungo sa Barangay Kapimpilan noong August 30 upang maghain umano ng warrant of arrest laban sa isang wanted sa batas. Sugatan din ang tatlo pa nilang kasama na ngayon ay nasa paggamutan. Bilang isang ministry na nagsisika para magkaroon ng isang mapayapa at maayos na Bangsamoro Region, nananawagan ng hustisya ang MILG para sa dalawang pulis. Ipinaabot din ng MILG ang kanilang pakikiramay at simpatya sa pamilya ng mga yumao at sa Philippine National Police at Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nananawagan naman
ang MILG sa lahat na maging mahinahon at ipaubay ang investigasyon sa kinauukulan upang mapanagot ang mga responsable sa krimen. Balitang Bangsamoro. Sa adhikaing mapangalagaan at mapreserba ang kultura, tradisyon at kaugalian ng mga katutubo sa probinsya ng Maguindanao, nakatakdang magsagawa ng cultural mapping research ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs ngayong Setyembre hanggang buwan ng Oktubre. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Patuloy ang ginagawang pagsisikap ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs upang manatiling mapangalagaan ang mga katutubong kultura, tradisyon at kaugalian ng mga katutubong tribo sa rehiyon. Isang patunay dito ang paglulunsad ng iba't ibang programa ng ahensya kagaya ng Cultural Mapping Research na layuning alamin at maidokumento ang lahat ng mga kultura at natatanging kaugalian ng mga katutubong tribo upang patuloy na mapanatili bilang kanilang pagkakakilanlan. Para po ma-preserve po natin yung mga cultural heritage po ng mga katutubo within the community. Malaga po ito yung kanilang tinatawag na tangible at saka intangible culture, no? So yun yung mga dapat natin na document po doon sa cultural mapping po. Kailangan nating ma-preserve yung kanilang culture dahil yung mga bearer po, no, yung katulad po ng mga matatanda is unti-unti na po silang maglalaho. So hindi naman po linyat sa ating kalaman na yung teknolohiya ngayon is makikita na po natin, no, katulad po sa mga kabataan natin, hindi na po nila pinapractice kung ano yung kanilang culture. So imbes na pinapractice nila yung mga traditional sayaw nila, ay yung TikTok na lang po yung nakikita natin so ngayon. So yun yung dahilan na pinupurso po natin at saka malaking benefits po doon sa mga kapwa natin, sa mga kabataang IP doon sa pag-document po natin ng kanilang culture heritage po. Maliban sa cultural mapping research, nakatakda ding magpatayo ng isang School of Living Traditions sa UP Maguindanao na siyang magsisilbing pilot testing center. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay mas magiging epektibo ang pagpreserba at masisigurong maipagpapatuloy ang makulay na kultura at kaugalian ng ating mga katutubo lalo na sa mga susunod na henerasyon. Next is the proposed School of Living Tradition. Propose pa lang po namin ito dahil nakikita namin nandyan na yung mga living namin, mga ang culture namin, nandyan na, tinuturoan na yung mga kabataan. Pero saan namin ito ituturo? Just like, unlike yung ating nangyari sa lakbay kultura natin sa Tibuli and Talandig sa Bukidnon, mayroon na talaga silang School of Living Tradition, kung saan informal yung pagtuturo ng kanilang kagawian sa pagsasayaw, pagwiwi, paano i-handle yung mga conflict, paano doon tuturuan sila sa mga paintings, ganun, no? So, soon to be, ngayon sa BARM, mayroon tayo, pero mag-start muna sa Taduray na tribe. Soon to be, ang propose po natin is nasa UP po. Para sa ganun, mayroong propose din po ang MBHTE ng Tribal University, so magkakalapit lang din sila. Maliban sa mga programa na magpapanatili sa natatanging pagkakakilanlan sa mga katutubong tribo, sinisikap ding tugunan ng ahensya ang pangkalahatang pangangailangan ng mga IPs sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba pang mga programa kagaya ng Information Education Campaign, Medical Outreach Program, Financial Assistance, Livelihood Assistance at Capacity Trainings for Women at Tribal Leaders. Isinusulong din ang advokasya kaugnay ng IP rights o karapatan ng mga katutubo. So, mayroon din po tayong advocacy on the IP rights. So, giving of accreditation, ito po yung araw-araw na ginagawa ng opisina, yung pagbibigay po ng certificate po. Since mandated po kami yung opisina po ang magbibigay ng Certificate on Accreditation of Tribal Marriage, no, ATM kung sa amin, and Certificate of Tribal Membership or CTM. So yun yung pang-araw-araw na marami pong mga kliyente po natin na mga katutubo na kumukuha dito. Dahil ang CTM po, Certificate of Tribal Membership, ay kailangan po lalo na kapag kayo po ay mag-a-apply ng
certain job or work, no? And sa PNP, sa Philippine Army, yun po kadalasan ang hinihingi nila ng Certificate of Tribal Membership since yun po yung aming yung rights ng mga katutubo na nabibigyang pansin. And on the tribal marriage, yun po yung kinakailangan din ng LCR na magiging basis ng kanilang pagbibigay ng marriage certificate. Binigyang diin naman ng MIPA na patuloy ang kanilang pagpapatupad at paglalatag ng mga programa upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan at masolusyonan ang mga suliranin ng mga indigenous people sa rehiyon, lalo na at isinusulong ng BARM government ang inclusivity sa lahat at anumang aspeto. Johan Unayan, BIO News. Nagtagisa ng talino at kaalaman sa kasaysayan ng Bangsamoro ang mga junior high school students mula yan sa Cotabato City at mga kalapit bayan sa isinagawang quiz show ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage bilang pagtatapos ng History Month noong Agosto. Nanalo sa quiz show ang pambato ng Cotabato State University. Second place ang Sultan Kudarat Islamic Academy Incorporated. At third place naman ang Notre Dame of Cotabato. Itinanghal naman po na first place si Ayesha Ada Masbud ng Bangsamoro Planning and Development Authority, kung saan pinamagatan ang kanyang sanaysay na A Lifelong Learning Journey with History. Second place naman po si Juwaria bint Emran Muhammad ng Ministry of Human Settlements and Development na sumulat ng sanaysay na pinamagatang bedtime stories. Habang third place naman si Kairia Malusay na sumulat ng Aking Pinagmulan. Ang History Month ay ginugunita tuwing buwan ng Agosto sa bisa ng Proclamation No. 339 ni dating Pangulong Benigno Aquino III. At kung hinihikayat naman ng BCPCH ang mga kababayan natin na magsaliksik, magbasa at maging pamilyar tayong lahat, lalo na ang mga kabataan sa ating kasaysayan dahil dito tayo nagmulat. Bahagi ito ng pundasyon sa kung ano tayo ngayon at sa hinaharap. Balitang Bangsamoro. Matagumpay naman na na-turnover ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang 15 mga silid-aralan na nagkakahalaga ng 17 million pesos sa 5 mga paaralan sa probinsya ng Maguindanao. Sa muling pagbabalik eskwela, napakinabangan na ng mga estudyante ng 5 paaralan sa mga bayan ng South UP at Dato din Sensuat sa Maguindanao ang 15 silid-aralan na ipinatayo ng Education Facility Section ng MBHTE. Abot sa 17 milyong piso ang inilaang pondo sa pagpapatayo ng classroom building sa Looy Integrated Technical High School, Don A. Martinez Elementary School, Looy Elementary School, Refra Elementary School at Imbing Elementary School. Ayon kay Chief Education Facility Section Engineer Zubair Giaman, prioridad ng Bangsamoro Government ang pagpapatayo ng mga school buildings sa mga lugar na apektado ang peace and order sa rehiyon. Aniya, ngayong mayroon ng pamahalaang Bangsamoro na susuporta sa quality education ng mamamayang Bangsamoro, sisiguraduhin itong may patutupad ang mga programa at proyektong inilaan sa education sector upang walang mapag-iwan ng kabataan sa pagsusulong ng kalidad na edukasyon sa rehiyon. Balitang Bangsamoro. Formal nang itinurn over ng Project Tabang ng Office of the Chief Minister ang 80 motorized fishing boats sa iba't ibang kooperatiba sa probinsya ng Maguindanao. Yan ang balita ni Johan Unayan.
ng mga mangingisda mula sa probinsya ng Maguindanao ang handog na libreng motorized bangka ng tulong alay sa mga bangsamorong nangangailangan o project tabang ng Office of the Chief Minister. Ayon kay Abubakar Inabay, opisyal ng Moro Land Farmers and Fisherfolks Association ng Ganta Mother Kabuntalan, labis silang nagagalak dahil ito ang pangunahing pangangailangan nila upang mas maging maayos ang kanilang pangingisda, lalo pa at ang mga bangkang ginagamit nila ngayon ay hindi sapat ang kapasidad upang mas maging maayos ang kanilang huli. Niya mapasang lunaw, pamamagabi, nalagapasahan kami sa kapandiyaga namin, do niya masa niya may awang nga. Do manoti awang nami, nalagapasahan kami transport kanu nga sada namin. Na yabe masla makataban sa kami, na yabe makakuha kami sa niya ba awangan niya, o yabe mga pisnitan niya na makomang kanu kuha na namin sa kalmuno kakuha namin sa sada. Maliban sa bangka, tumanggap din ang nasabing mga benepisyaryo ng iba pang kagamitan na kinakailangan sa pangingisda tulad ng lambat, fish hook at fish line. Dagdag pa ni Inabay na bagaman lapis silang nagpapasalamat sa paghahandog sa kanila ng bangka ng Bangsamoro Government, nais din anya nilang humiling ng binhi ng palay at mais na maaari nilang itanim tuwing tag-araw. Upama siya sa uyag-uyagami na siya sa kapanggalbakan niya, na umangilatan niya na yani kailangan na so mga unian to gusto equipment kami sa kapanggalbag. Patuloy naman ang ginagawang pagsisikap ng Project Tabang upang marami pa ang matulungan na mahihirap na sektor sa BARMM. Umaabot naman ng 7 milyong piso ang kabuang budget ng nasabing proyekto na ang layunin ay maiangat ang pamumuhay at kabuhayan ng mga mangingisda. Matagal na ho silang nangingisda, subalit ang kanilang mga equipment ay gawa po ng local na material at ito ay hindi nila maasahan dahil sa madalas silang gumagawa ng kanilang sariling bangka, subalit hindi naangkop doon sa pangangailangan nila sa araw-araw na pangingisda. Dahil ito ay binigay ng Project Tabang ng BARM para lalago yung kanilang kabuhayan. Ito'y makatulong, no? Makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Alagaan lang dahil ito ay magbibigay, no? Magbibigay daan upang magkaroon sila ng masaganang pamumuhay. Maaring pagkukunan nila ng pang-tustos ng pag-aral ng kanilang mga anak. Isa ang bangka sa pangunahing pangangailangan ng ating mga mangingisda sa bandang ito ng ating rehiyon. Kaya bilang patuloy na pagtugon ng Project Tabang sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mangingisda, nakatakdang magbigay ng kaparehong tulong o kaparehong proyekto ang Project Tabang sa Island Provinces sa mga susunod na araw. Johan Unayan, BIO News. Balitang Bangsamoro. Muli na naman pong nanguna ang rehiyon ng BARMM sa larangan ng fish production base sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa datos, sa 5 rehiyon sa buong bansa na kilala sa fish production ay nanguna po ang BARMM na nakapagtala ng 346.43 metric tons na produksyon sa buwan lamang ng Abril hanggang Hunyo sa kasalukuyang taon. Pumapangalawa naman dito ang Zamboanga Peninsula ng Region 9 na nakapagtala ng 153.38 metric tons na produksyon. Samantala, ipasok din ang Central Luzon, Western Visayas at Soc-Sargen sa fish production data. Sa mga probinsya naman ng BARMM, nangunguna ang island provinces sa may pinakamaraming nahuling isda at ilan dito ay kinabibilangan ng Tulingan, Galunggong, Matambaka, Tamban at Tuna. Balitang Bangsamoro.
Kasunod nga po ng pagsasailalim sa state of calamity ng BARMM ay pinag-utos na rin ng Ministry of Trade, Investment and Tourism ang pagpapatupad ng price freeze sa lahat ng mga basic necessities nitong August 30. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 7581 na siyang nag-uutos na panatilihin ang halaga ng lahat ng basic products o magpatupad ng price freeze tulad na lamang sa canned fish o mga sardinas, instant noodles, bottled water, bread o tinapay, processed milk, gatas, kape, sabon at asin sa loob ng 60 araw na nagsimula po yan noong August 18. Ayon kay MTIT Director Hussein Birwar, mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa mga retailers at manufacturers upang masigurong sapat o ang sapat na supply ng mga produktong ito. Panawagan din ng MTIT sa mga retailer na sumunod sa naturang kautusan. Balitang Bangsamoro. Sa ibang dako, sa inisyatibang makapaghatid ng tulong sa mamamayang Bangsamoro ay tinungo ng Bangsamoro Women Commission sa pamamagitan ng Kalinga Alay sa Kababaihan Program ang abot 100 residente sa probinsya ng Basilan. Ang detalye sa report ni Mirna Tepadan. Tinungo ng Bangsamoro Women Commission ang probinsya ng Basilan upang makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan doon. Sa ilalim ng Kalinga Alay sa Kababaihan Program, abot sa 100 ang mga benepisyaryo na mula sa barangay ng Luok Bait, Giyong at Saha, Bohe, Bato. Kabilang sa mga benepisyaryo ay mga lactating mothers, widows, senior citizen at mga ulila. Tumanggap sila ng relief goods kabilang na ang 25 kilos na bigas, sabon, sardinas, pansit, asukal, sabon panligo at panlaba at iba pa. Nanguna sa pamimigay si Basilan Bangsamoro Women Commissioner Faiza Talil kasama ang ilang mga personnel ng regional office ng BWC. Alhamdulillah, kami ay taos pusong magpapasalamat sa tulong na ibinigay nila sa ating mga kababayan na ito ay unang-una sila makatanggap ng unang-una sila makatanggap dito sa tulong galing sa BARM. Kaya ito ang napili namin na kalibliban na lugar na para mabigyan ng mga beneficiaries. Sila ang napili naming mga beneficiaries. Samantala, 40 widow women o balo naman sa kaparehong probinsya ang nakatanggap ng 5,000 piso mula naman sa office ni MP Baynun Caron. Samantala, nagpapasalamat ang mga benepisyaryo dahil sa natanggap na tulong. Maraming salamat po sa tulong niyo. Malaking tulong po ito sa amin. Sana po ay tuloy-tuloy ang tulong ninyo. Maghahatid din ng kaparehong tulong ang BWC sa probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi. Mirna Tepadan, BIO News. Nakatanggap ng financial assistance ang 41 mga byuda mula naman sa bayan ng South UP noong August 31. Ito ay sa pamamagitan ng Widows of War Project sa ilalim ng Special Development Fund na ipinatutupad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism at opisina ni Member of the Parliament Dr. Susana Anayatin. Layunin ng programa na maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga widows of war sa pamamagitan ng mga livelihood programs at interventions mula sa BARMM government na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at makapagsimula sila ng maliit na negosyo. Sa ginanap na entrepreneurship seminar cum awarding, bawat benepisaryo ay personal na tumanggap ng tig 20,000 pesos na puhunan na magagamit nila sa kanilang ipapatayong negosyo. Ang ipinamahaging tulong ay kabilang sa mga inisyatiba ng regional government na nakaangkla sa moral governance o malinis na pamamahala. Balitang Bangsamoro.
Sa ibang dako, hinihikayat ng Ministry of Health ang pagsusulong ng wais, responsable at malusog na pamilya sa pamamagitan ng pagfa-family planning. Ayon sa Ministry of Health, mahalaga na alam ng bawat mag-asawa na nais bumuo ng pamilya mga benepisyo at tulong sa pagpaplano ng pamilya. May mga family planning methods din na inirekomenda ang MOH sa pagbuo ng pamilya upang masiguro ang kalusugan ng ina at ng anak. Ilan sa mga benepisyo nito ay masisiguro ang kalusugan ng nanay dahil may sapat siyang panahon upang gumaling at makabawi ang kanyang katawan mula sa pagbubuntis. Masisiguro din ang kalusugan ng anak dahil mabibigyan sila ng sapat na atensyon at pag-aalaga. Sa mga may katanungan kaugnay sa family planning, bumisita lamang sa Ministry of Health o sa inyong mga health center para mabigyan ng payo at impormasyon kaugnay sa tamang pagpaplano ng pamilya at kung ano ang angkop na family planning methods para sa inyong mag-asawa. Goya? Noong 2015, meron data na pinalabas ang PSA, Philippine Statistic Authority, na ang per household dito sa BARM is 6.5. So, ibig sabihin, 6 to 7 per household. So, more or less, ang anak nun is 45. Kung sa ideally ba, mas maganda na kokonti ang anak, syempre, mas maganda para at least yung time ng magulang, mas mabigyan nila ng panahon ng pag-alaga ang kanilang mga anak. At saka financially speaking, syempre, kung kokonti ang anak, mas may bigay yung mga pangangailangan ng anak sa pagkain na lang. Then, sa pag-aaral nila, at least makaipon ng para sa pag-aaral ng mga anak para hindi naman kawawa ang anak na mahirapan na hindi nakaaral. Sa ating mga nanay dyan, mga tatay, huwag tayong matakot o mahiya na magpunta sa ating mga RHUs o mga barangay health station o kaya kausapin ang ating mga health workers dyan. Nandyan lang sila para sa inyo. Huwag kayong mahiya magpunta sa kanila. Balitang Bangsamoro. At yan po ang mga balitang nakalap ngayong linggo. Sa Balitang Bangsamoro, magbabalik pa po ang Radyo Bangsamoro makalipas ang ilang paalaala. Mga maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Update, balita at kaganapan sa Bangsamoro Government na kailangan niyong malaman. Sama-sama nating pakinggan tuwing Biyernes mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa IFM Cotabato. Simulcast sa DXMS Radyo Bida. Pakinggan din ang replay tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 9:30 sa Voice FM Cotabato at RMN Zamboanga. Radyo Bangsamoro. Lolo, pwede tayo magparehistro para sa COVID-19 vaccine sa covid19.bangsamoro.gov.ph. Ay naku apo, di ko na kailangan yung bakuna. Matanda na ako. Lolo, hindi naman po basihan ng edad sa pagbabakuna. Base sa pag-aaral, mas matimbang ang pangkalahatang benepisyo nito. Tsaka kalabaw lang tumatanda. Abay, ganun ba yun apo? Sige nga. Magparehistro na tayo, tapos magpa-picture tayo at ipopost mo sa Facebook ko, apo. Naks naman, Lolo. Balik po sa ating programa sa Radyo Bangsamoro. Oras po natin 10:11 na po ng umaga. Sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon lamang naka-tune in, ngayon lamang nag-turn on ng kanilang mga radyo at mga
kababayan natin na may internet at may data at nakakapag live stream po kasama namin ngayon. Assalamualaikum po, magandang araw sa inyo, happy Friday sa lahat, kumusta po kayo? Kanina ang unang bahagi, napakinggan natin ang mga balita kaugnay sa mga nakalap na balita sa buong linggo. Binabati natin ang ating 41 viewers po sa Bangsamoro Government page. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aming programa. Binabati po natin yung mga taga Pikit Cluster 3 sa Special Geographic Area. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Manatili po kayong updated sa mga kaganapan po sa Bangsamoro at sa BARMM government at sa mga proyekto na laan para po dyan sa mga lugar ninyo. Sundan lamang po at i-like, i-follow po ang aming Facebook page na Bangsamoro Government. Ayan. Sa oras po natin ito, Bangsamoro, COVID-19 update muna sa Bangsamoro region. Mula po sa Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 as of September 1, 2022, mayroon pong 38 o 38 kaso ng COVID-19 infection na naitala po dito sa BARMM. Ang 38 new cases na ito ay mula sa Maguindanao na mayroong 14 o 14, dalawa naman sa Lanao del Sur at Marawi City, 16 sa Basilan at Lamitan City, wala po sa Tawi-Tawi at Sulu at mayroong 6 sa Cotabato City. Mayroon din pong 165 active cases na naitala ang BIATF, 35 ay mula sa Maguindanao, 15 ang mula sa Lanao del Sur, 23 ang mula sa Basilan, 17 ang mula sa Tawi-Tawi, 9 sa Sulu, at mayroong 66 active cases sa Cotabato City. Dahil nga po sa bilang na ito, 38 new cases, abay mag-ingat po tayo. Huwag po nating hahayaan na hindi po tayo vaccinated. At kapag hindi pa po nakapagpa-booster, pwede pa po tayong magpa-booster. Tumungo lamang kayo sa inyong mga health center kapag may mga katanungan kayo, may mga agam-agam. Alamin po ang tamang impormasyon. Ayan, magtungo kayo sa inyong mga barangay, sa inyong mga, lapitan niyo inyong mga barangay health workers para makakuha po tayo ng tamang impormasyon dahil malamang ilan sa atin ay may mga agam-agam pa patungkol nga sa COVID-19, sa COVID-19 vaccines. Aarangkada po pala ang special vaccination days ng Pinas Lakas na COVID-19 vaccination and booster campaign po. Diyan po sa Special Geographic Area sa susunod na linggo. Maging updated po, abangan ninyo ang mga announcement po namin dito sa Bangsamoro Government at sa Ministry of Health. At diyan po sa inyong mga health center, sa mga health workers ninyo, magtanong kayo dahil magsasagawa po ng special vaccination days diyan ang Ministry of Health, katuwang po ang Department of Health Region 12. Ayan. Maiba naman po tayo mga karadyo Bangsamoro. Kaugnay nga rin po ito sa nangyaring pananambang doon sa 2 pulis po sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao noong August 30, particular po sa Barangay Kapinpilan, Ampatuan. Naglabas na nga po ng message of condemnation ng Ministry of the Interior and Local Government at sa panayam po ni Ministry of the Interior and Local Government Minister Attorney Nagib Sinarimbo sa isang radio station o ito yung Radio Pilipinas, sinabi po ni Minister Sinarimbo, ito po I quote, yung mga personalities ng ambush na nag-ambush, pareho rin ang information ng MILF at saka ng PNP na ito ay mga BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. So, wala hong kinalaman ang MILF doon at hindi ho issue yung coordination doon sa incident na yon.
close quotation. Yan po ang sinabi ni Attorney Naguib Sinarimbo, Minister of the Ministry of the Interior and Local Government, kaugnay nga po dun sa insidente ng pananambang, dahil may mga lumalabas nga po na impormasyon. Nakakalungkot nga po mga karadyo Bangsamoro dahil lumalabas po, may mga sinasabi na may kinalaman yung Moro Islamic Liberation Front dun sa nangyaring pananambang. Kaya ito naman po ay sinagot ni Ministry of the Interior and Local Government Minister Attorney Naguib Sinarimbo. Nauna na nga din pong sinasabi at madalas na sinasabi po ng ating butihing Interim Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim na siya ring chairman ng Moro Islamic Liberation Front na yung MILF po ay katuwang ng gobyerno para po sa pagpapanatili ng peace and order po at kapayapaan. At syempre ina-uphold po yung peace process dito sa bahaging ito ng Mindanao. Ayan po. Para po sa mga dagdag na update po kaugnay ng impormasyon na yan, antabayanan lamang po yan sa Bangsamoro government page. Samantala mga karadyo Bangsamoro, sa ating usaping Bangsamoro, pag-uusapan natin ang paksa kaugnay sa PNP attrition quota. Ito nga ay naglalayo na magkaroon ng patas na recruitment at deliberation process sa attrition quota na tinitiyak po yan ng Police Regional Office BARMM, kung saan umuupo nga rin pong bahagi o kasama dun sa screening process ng recruitment para sa attrition ay ang Bangsamoro government. Ayan, sinisiguro ng Regional Recruitment and Selection Unit ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na patas at transparent ang gagawing recruitment process para sa 200 attrition quota ng ProBar dahil sa bagong proseso na gagamitin nga sa screening process ng mga aplikante. At upang bigyang linaw, upang maliwanagan tayo kaugnay nga dito sa attrition quota o sa prosesong ito, ano ba ang kaibahan niya dun sa regular na pag-recruitment ng PNP at dun sa mga usapin din kaugnay sa MILF and MNLF entry, special entry sa PNP. Mabibigyang linaw po yan dito po sa panayam ng BIO News kay Police Lieutenant Colonel Fillmore Abdul Salam Kalib. Siya po ang OIC ng Regional Recruitment and Selection Unit. Pakinggan po natin ang interview ng BIO News kay Police Lieutenant Colonel Kalib. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Police Lieutenant Fillmore Abdul Salam C. Kalib, Officer in Charge ng Regional Recruitment and Selection Unit ng Bangsamoro Autonomous Region. Doon sa attrition quota natin, nabigyan po tayo ng 200 na attrition quota. Yung 100 is quota ng mainland and another 100 is quota ng Basulta. Ito yung attrition, ito yung mga, kung magtatanong sila, itong attrition, ito yung mga nag-retire ng mga pulis natin, natanggal sa serbisyo, and others. Yun, kaya naging tinatawag na attrition quota. Sa pamumuno po ni Police Colonel Maria Leonora Camarao, yung aming director ng PNP RSS, na-realize po itong mga equipment na to na para magkaroon din ng sa transparency na hindi na tao ang nagbibilang. Sa amin po, based on the processing namin dito, pinakamatagal po yung 1 month na. Pinakamatagal na po yung 1 month kasi ang ina-avoid natin dito is yung avenue of corruption. Kaya sa BMI natin, through agility, through neuro, hanggang neuro, 5 araw lang po siya. Mabilis na. Para hindi po mahirapan yung mga aplikante natin na gumastos na magstay sa area. After a month siguro, malalaman natin yung mga pangalan at saka ipapublish po yan. Ipapublish po yan sa lahat para makita. Baka
may nakaalam doon na mga tao na ito pala ay may derogatory na pwede silang magsumbong sa amin at saka tanggalin siya sa listahan. Hindi po to technical working group. Ito po ay isang komite, tinatawag na komite ng Recruitment Screening Committee na pinamumunuan ng ating DRDA as chairman. Then ang vice chairman nito is yung NAPOLCOM. Then yung mga members nito is yung sa ARPOC natin na bilang kasama. Then kasama din dito yung Regional Intelligence Division natin. Then yung kasama din dito yung sa MILG. Then isang member po siya at kasama pa yung itong women's natin at saka yung sa representative sa CHED natin ng BARM. During the recruitment screening committee, sila po yung mag-i-interview. Sa final deliberation na final interview nila, sila yung mag-distinguish kung kaakma-akma or siya ba yung pipiliin. Kasi may rating po yan, ginigradean po yan sila based on their performance sa interview po. Ito, pinapaalam po sa lahat, yung mga aplikante, huwag kayong lumapit kahit sino-sino. Kasi ang pag-apply po is for yung free will ninyo yan. At saka sa sarili ninyo, huwag tayong lumapit sa fixers kasi walang maitutulong po yan. Hindi po sila the right person. Kung gusto nyong makapasok sa PNP, magsikap kayo at saka I assure you na ito po ang recruitment natin is transparent. Wala pong wala pong bigayan dito. Wala na yung mga naunang napapansin noon na ganun ang mga pangyayari. Pero ngayon, I assure you na wala pong suhulan dito. We are expecting 1,071 sa mainland kasi mayroong sa online recruitment sa online natin na naka-register is 770. Then sa Basulta is 301. Na yun lang po ang ipaprocess natin. I advise na yung mga nag-apply sa online na hindi pa nabigyan ng QR code, baka sa kuha na sila masali, second cycle. Kasi i-cater mo natin yung hindi na-cater noon kasi napinding dahil sa election ng national at saka local election natin. Naapektuhan po. Lahat po ng 200 quota dito magta-training sa ProBar po. I assure you na patas po. May mga criteria naman tayo na sineset na paano pumili ng karapat-dapat para sa bilang officer ng patrolman or bilang maging patrolman or patrolwoman. Sir, how can we assure po na itong application process na ito is magiging patas sa lahat at wala ng negotiation na magaganap like katulad ng mga sinasabi nila na ganito-ganyan? Ito po ma'am, yung sa processing natin, like sa BMI, pag bumagsak ka po sa BMI, ma'am, inonotify ka po ng email na bagsak ka na at saka i-deactivate po yung QR code mo. Pumasa ka, inonotify ka din na pumasa ka to proceed to physical agility test. Likewise, ganun din, pag proceed ka na to push up, tapos, pag bumagsak ka doon, inotify ka na bagsak ka na, out ka na. Then, succeeding to the setup and 3 kilometer lang, kung pumasa ka, inotify ka na pumasa ka na. At kung bagsak ka, inotify ka na bagsak ka. Kaya walang chance na, or avenue na magkakaroon ng bayaran dito na maritoke pa yung mga result. At saka wala na po nung ganun. Kasi lahat ng result po is automatic masisend po na yan sa national po. Bali, sino yung magno-notify, sir? Bagitin mo yung sino magno-notify na hindi tao ang magno-notify kundi yung machine? Ang magno-notify po ay yung admin natin na sa
sa course na yung system natin na automatic pag ma-fail sila ang mag-notify. Okay. Tapos yung nabanggit mo sir na automatic sa forward yung mga result ng lahat ng kuan nila dito sa Camp Crame. Pwede mo din mabanggit sir? Opo, yung result po is automatically kasi kung sino ang pumasa, yun lang po ang matatransmit doon. Yung bumagsak, ganun din, matatransmit yung mga bagsak. So to encapsulate the statement, sir, is tawag ito, bali for every step, the participants or the applicants will be notified by the system whether he fails or no. So kung nag-fail siya, hindi na siya pwede mag-proceed. Yes, and then pag pumasa siya, then congratulations, pwede siyang mag-proceed to the next process ng assessment. Opo, ganun until po. Such time na makaabot siya dun sa pinaka-top, pinaka-last part. Yes po, at saka yung final phase nila is maka-notify din sila na kasama na sila sa magti-take out. Last final phase na yun na kasama sila sa magti-take out at saka waiting for the final announcement kung kailan sila magti-take out. So, just to make it clear lang sir, yung notification ba is purely through email lang or or mag-i-expect din ng call yung mga aplikante na you can proceed to the next step or you fail this phase so hindi ka na makaka-proceed? Balik i-notify lang sila through email, then makikita naman dun sa mabilis man kasi yun sa system. Okay. Then yung magti-take out, ipapublish pa yan sila. Kaya malalaman nila yung mga pangalan nila. At saka mayroong notification din ng email sa kanila na magti-take out na sila para sa preparation nila. So pag may tumawag sa kanila, ibig sabihin hindi yung taga-PNP. Doon pa lang ba sir, say for example, si Kuya Abdullah is applicant, tapos nag-push up siya, tapos hindi niya nakaya yung dapat na nakaya niyang i-push up, tapos automatic ba malalaman nila doon na fail ka dito? Yes. So, hindi ka na makaproceed? Yes, hindi na manonotify ka ng system ng direct sa email mo. Okay. Kaya hindi na po ang agility natin is hindi na averaging. Hindi katulad ng averaging ito, dapat makuha mo pumasa ka sa push-up, pumasa ka sa sit-up, pumasa ka sa 3 km. Pag may lumagpak ka siya dyan, wala na, hindi ka na makakapag-proceed. Sa next step. Ayan po ang panayam po ng BIO News kay kay Police Lieutenant Colonel Fillmore Abdul Salam Kalib, ang OIC ng Regional Recruitment and Selection Unit. May mga ilang bagay na po siyang nasabi kaugnay po doon sa attrition quota at sa proseso po ng recruitment para sa attrition quota. Nagtapos na po yung kanilang online application at nasa 1,070 po yung mga aplikante na sasalang sa screening process. At ayon nga ayon sa opisyal, 100 sa attrition quota ay laan para sa Basulta at mayroon ding para sa Maguindanao at Lanao del Sur na 100 din dahil 200 yung binigay na quota para dun sa attrition. May mga high-tech nga po na gamit silang gagamitin para doon sa screening process kung saan may kakayahan itong magbigay ng real-time at on-the-spot feedback sa physical performance ng isang aplikante. Isinusulong din ng ProBar ang paggamit ng faceless at nameless QR code na siyang magsisilbing pagkakakilanlan nitong mga aplikante. Ibig sabihin, hindi sila makikilala sa screening committee dahil may mga QR codes lamang sila. Ito ay upang masigurong patas nga at base sa kanilang qualifications ang magiging basehan upang sila makaangat sa susunod na proseso. Pag kayo po may mga karagdagang katanungan, pakinggan po ang kanilang hotline number 0977-7419-102. Yan po, maaari rin po kayong tumawag sa 421-9417. 064-421-9417 at ang cell number naman ay 0977-7419-102. Ayan po. Para po sa may mga katanungan din po kaugnay po dun sa MILF at MLF Special Entry na para dun sa Philippine National Police, antabayanan lamang po yung mga announcements. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, panghihinaan ng loob dahil sa mga darating na linggo po ay
may mga updates na rin po kaugnay dito nga sa MNLF Special Entry to the PNP. Sinabi din po kanina yan ni Police Lieutenant Colonel Calib na yung attrition quota at yung regular quota ay magkakaiba po, lalong-lalo na dito sa special entry ng MILF at MNLF. Ayun, dahil yung attrition quota, ito po ay mga bakanteng posisyon dahil dun sa mga na-dismiss, nag-retire sa pwesto, o may mga namatay, yun po yung attrition quota. Yun po ang pagkakaintindi natin doon. Ayan, mga karadyo Bangsamoro, 10:30 mala. Nagtapos na po ang isang oras na balitaan natin. Paalala mula sa Bangsamoro Government na sa panahon po ng pandemya, patuloy po tayong sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health. Magpabakuna at magpa-booster po tayo. Sa mga gustong pakinggan po ang kabuang episode na ito ng Radyo Bangsamoro at manatiling updated po sa mga kaganapan sa BARMM, i-like at i-follow po at i-share ang aming official social media accounts na Bangsamoro Government at bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. May replay po tayo bukas sa Voice FM alas 9 hanggang alas 10 ng umaga at RMN Zamboanga naman po alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Abangan din ang iba pang mga balita sa pasada alas 7 Lunes hanggang Biyernes 7 o'clock ng gabi po yan. At sa ngalan po ng Serbisyo Publiko at Moral Governance, ako po si Lori May Andong. Kasama ko po si Zainuddin Victor at Abdul Razak Mentang. Ito po ang Radyo Bangsamoro, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro. Simula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon, magkaisa at magbunlod, kagitingan ay marugtong. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umaadlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawa para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin, walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa isipan. Ang kahapong umimlay na nagbuwis ang buhay, nasa piling